Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Of course, kasama yung nasa katedral, yung nasa hall at ang mga sumusubaybay sa atin sa social media, lalong-lalo na yung mga may sakit at nangangalaga sa mga may sakit. Anong oras na? Pag tinanong, what time is it? Lahat tingin sa relo. Di ba? Yan yung sa Griego ay chronos. Yung hinahati ang araw mula sa segundo, minuto, ano pa? Oras, tapos araw, tapos linggo, tapos dekada, tuloy-tuloy. Sukat na sukat, no? Pero meron isa pang salitang Griego na katumbas din ng oras o time, ay yung kairos. Hindi ito yung nahati ang araw sa minuto, sa segundo, sa oras. Ito yung araw ng Panginoon, oras ng Panginoon. Nung nakaraang linggo, ano po ang ebanghelyo, kung natatanda niyo? Alin? Di ko marinig eh. Tungkol sa? Sino yung nagsimba last Sunday, Aber? Lahat kayo no? Yung tungkol sa balo na ilan ang inilaglag? 2, ano yung kusing? Invento lang yun, hindi totoo yun. So, yun ang, at nung nakaraang linggo pa bago po yung tungkol sa widow's mite, ano naman yung nauna yung 31st Sunday. Nagtanong yung eskriba, sa napakaraming mahigit na 600 utos, alin yung pinakadakila? Mahalin mo ang Diyos ng buong apat yun, ha? Sa English na lang, kasi hindi nyo alam sa Tagalog. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ayun. Buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas. At ang ikalawa ay mahalin mo ang iyong katulad ng sa iyong sarili. Yun ang yung tungkol sa greatest commandment, sinabi na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, na pagdating ng sumunod na linggo naman ang tungkol sa babaeng balo din, doon sa first reading na nagbigay ng pagkain kay Elias, love of neighbor, at yung widow na sa Ebanghelyo sa Jerusalem na naglagay ng lahat-lahat niyang kayamanan doon sa templo, love of God. Binigay niya lahat sa Diyos, yung lahat sa Kanya, yung 2 kusing. Mga kapatid, ang buong taon ng kalendaryo ng simbahan ay nagsisimula sa first Sunday of. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Tagal ko na dito. First Sunday ng pag yung civil year nagsisimula ng January 1, nagtatapos sa December 31. Yung simbahan may kalendaryo yan. Sino dito yung may lahing incheck? Kailan nagsisimula ang Chinese year? Alam nyo. Yung may lahing Bombay dito, kailan nagsisimula ang Hindu year? Ano daw? Sino yung may lahi ditong Indian? Kailan nagsisimula yung kalendaryo ng simbahan? First Sunday of Advent.
Nagtatapos sa Christ the King. Next Sunday na yon. So ang buong taon, kalendaryo ng simbahan, ipinagdiriwang po nating lahat bilang mga Katolikong Kristiyano, yung buhay ni Jesus, yung bago dumating si Jesus, yun ang Advent. Yung lumang tipan ay pinangakong darating ang Mesiyas para iligtas tayo dahil sa kasalanan ng ating mga magulang. Matagal sila naghintay, yun ang Advent. Paghihintay. Nang dumating na yung Mesiyas, si Jesus, yun, Pasko na yun, hanggang sa kanyang pagbibigay ng pangangaral, hanggang dumating tayo dun sa Kwaresma at saka yung Easter na muling pagkabuhay, hanggang Pentecostes na kusun, bumaba ang Espiritu Santo para tayo subaybayan. At ang ikatlong bahagi mula sa Pentecost hanggang ngayon, yun ang pagpatuloy na binibiyayaan, pinababanal ng Diyos ang kanyang simbahan, ang mga miyembro ng simbahan. Nakarating na tayo sa bandang dulo. At ang pinag-usapan dito sa ating ebanghelyo ng ating narinig ay medyo nakakagulat at nakakatakot. Pagkatapos ng mga napakalaking kapigatian, magdidilim ang araw, eclipse. Hindi na magliliwanag ang buwan. Ito mas terrible. Maglalaglagan ang mga bituin sa langit. Mayayanig ang buong kalawakan. At makikita ang anak ng taong dumarating. Ito pong lengguwahe na to ay apocalyptic kung tawagin. Kasi sa English, pag hinanap mo, ginugol mo yung apocalypse, distraction yun di ba? Distraction. Pero ang tunay na kahulugan ng salitang Gregong apocalypsis ay to uncover, to discover, to reveal, maglahad. Anong inilalahad? Yung pagdating ng anak ng tao, walang iba kundi si Jesus. Tayo po, tuwing tayo'y nagsisimba, ating ipinahahayag doon sa creed, no? Sa sumasampalataya, sinasabi natin doon na tayo'y sumasampalataya sa pagkabuhay na muli ng mga tao. Tayong lahat mabubuhay muli. At sa buhay na walang hanggan. Yun ang ating sinasampalatayanan bilang mga Katoliko. At pagkatapos ng konsagrasyon, sinasabi natin doon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Anong sinasagot natin? Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Lagi natin niyang ipinapahayag tuwing misa. Yan. Pero pag narinig natin itong malapit na yung katapusan ng mundo, end of the world, sabi nga nung isa kong kakilala, hindi siya natatakot sa end of the world. Wala sa kanya yun. Ang kinatatakutan niya, end of the month. Kasi bayaran. Ang dami mong babayaran. Kasi pera pa rin no? Anyway. So, pag sinabi ko na anong oras, nagtingin na tayo sa relo, pero yun ang physical na oras. Pero yung kairos, yung oras ng Panginoon, God's time, meron pong spiritual meaning yung ding sinabing what time is it. Pag sinabi sa katabi mo na oras mo na, sabi mo sa katabi mo, oras mo na. Diba? Ibig sabihin nun, di ba? Nakakatakot yun Pag sinabi sa ating, time is up. Tapos na. Inoorasan tayo, di ba? Pero ang mga pagbasang ito ay pinapahayag sa atin na tayo maging handa. Sabi doon sa Ebanghelyo, kapag nakita niyo yung puno ng igos, nakakita na ba kayo ng puno ng igos? Hindi, hanapin niyo na lang i-google niyo na lang kasi sa Pilipinas walang igos Ang sa atin, malalakas na agos ang nandun, ng baha. No?
Yung igos po ay masarap yon. Marami dito mabibili nyo sa mga groceries. Yung lalo na yung fresh. Pag yung naglalapara na yung mga dahon niya, malapit na ang summer. No? So ito rin, sinasabi ito sa mga pagbasa, pag nangyayari na ito, maghanda na kayo. Kasi tayo, sa buhay natin, marami tayong pinaghahandaan. Yung mga batang ito, pinaghahandaan natin yan, bago pa pinaghahandaan nyo na yan. Kumukuha na kayo ng educational plan para makapag-aral sila ng ayos. Pag kayo mag-aasawa, nagpaplano din kayo. Pagpunta nyo din, lahat, di ba? Nakakamada na lahat yan. Pero, hindi natin hawak ang ating oras. Kasi walang nakakasigurado sa oras na yon. Tanging ang Ama lang ang sabi ang nakakaalam doon. Kasi yung second coming ni Jesus bilang judge sa huling araw na kung saan tayong lahat ay hahatiin upang tayo husgahan, yun ang second coming. Pero maring sa araw-araw, yung pagdating sa atin, yung pagdalaw sa atin ng Panginoon, yung kairos, ay yung dadating sa atin para tayo ay tawagin na. Hello? Akyat ka na. Tama ka na dyan. Pagod ka na. Sinasabi sa atin ng mga pagbasa, lahat mayroong katapusan, may hangganan. Pag ginarinig natin yung may hangganan, huwag tayong matatakot dahil pag tumingin tayo sa kapaligiran natin, kasama natin yan araw-araw eh. Sino ba dito sa inyo yung bago pa sumikat ang araw ay gising na? Di ba? Tapos nakikita niyo sumisikat ang araw. Di ba? Yung iba, sinikatan ng araw. Nilubugan ng araw. Yan ang sabi ng matatanda ng araw eh, di ba? Sa mga bata, lalo na, di ba? Sinisikatan ng araw, nasa banig pa hanggang ngayon. Nakikita natin yan, sunrise, sunset. O wala tayong pakialam. Hindi tayo nababagabag na nag-sunrise, nag-sunset, wala tayong pakialam. Nakikita din natin yung pagsilang ng isang bata, di ba? Tayo natutuwa. Sana naman lahat ng pagsilang ng bata, lahat ay natutuwa. Hindi pinipigil yung pagsilang ng bata. Nakikita din natin yung paglaki ng mga tao. Nakikita din natin yung pagpanaw ng mga tao. Dito sa Abu Dhabi, may binibinyagan ako, may kinakasal, may first communion, may dinadalaw sa ospital, nalagyan ng extreme unction. Nung pandemic, kahit na sa naka-live streaming, nagbabasbas ng patay. Ilalagay yung camera doon sa may ataol. Hindi dito, nakabalot yung patay, di ba? Ilalagay doon sa morgue. Dito naman ako sa St. Joseph, di dadasalan. Miski sa Pilipinas, dahil hindi pupunta yung mga pare, nag-online blessing na lang. Nakikita natin lang yung pagsilang, paglago, paglaki, at kamatayan, bahagi ng buhay. Ang nakakatakot ay kapag tayo na, yung nato ka na, di ba? You are next in line. Di ba? Next in line na. Ang sinasabi ito mga kapatid ay paghandaan. Paano pinaghahandaan? Ay, simula ngayon, sisimba na ako tuwing linggo. Simula ngayon, luluhod na ako. Simula ngayon, magro-rosaryo na ako. Bakit ngayon lang? Sabi ng isang kanta, if tomorrow never comes, what will you regret before the Lord? Itong mga pagbasa ngayon, mga kapatid, ay paalala sa atin na yung mga bagay na dapat natin ay hindi i-regret, gawin mo na ngayon. Huwag na nating hintayin na mamatay si tatay bago mo sabihin, tatay, mahal kita.
baka uuwi ka para yakapin yung kabaong. Hindi si tatay. Wala na si tatay doon. Nandun na yung bangkay na lang. Hindi yung makakasagot. At kapag sumagot yun, tatakbo ka naman. Huwag na natin hintayin na, di ba, na ospital si nanay, na hindi ka makapunta, hindi ka makadalaw dahil bawal dumalaw. Huwag mo na hintayin yun. Habang buhay pa sila, yung mga malapit sa atin, sa puso, sa ating buhay, sabihin mo yung gusto mong sabihin. Humingi ka ng tawad. Kung nagkasala ka sa mga mahal mo sabay, sabi mo, sorry po, tao lang. Sorry, di ako nakapagpadala last week. Kasi meron din akong binabayaran ditong utang. Di ba? At kung may humingi naman sa'yo ng tawad, patawarin mo na. Baka mamatay yung bukas, hindi mo napatawad. Ano mangyayari? Kasalanan mo. Patawarin mo na. Pero ito ayaw nating isipin kasi kamatayan yan tabu sa atin. Dapat hindi iniisip yan. Dapat hindi yan pinaghahandaan. Di ba? Sino sa inyo ang meron ng memorial park? Ano ba tawag doon? Insurance ba yun? Ha? Oh, sino meron doon? Oh, isa, dalawa, tatlo. Kayo meron na? Oh. Sa Loyola? Kahit sabi ng iba, sana, balutin mo na ako sa banig. Anyway, mga kapatid, itong ating narinig ay maganda ring balit, new gospel, good news. Dahil yung mga kaguluhang nakikita natin sa paligid, yung mga giyera, yung mga corruption, yung mga kaguluhan sa gobyerno at sa iba't ibang lugar, may katapusan yan. Matatapos din yan. Yung problema mo, matatapos din yan. Yung kaligayahan mo, may katapusan din di ba? Kanina kumain ka, tapos na. Mamaya kakain ka, di ba? Mamaya tanggal pagkakain mo, tapos na. Lahat natatapos. Ang hindi lang natatapos, mga kapatid, ang hindi mawawala ay yung mabuting ginawa mo sa buhay, iiwanan mo yan. Sabi nga na sa English ay legacy. Sana ang iiwan nating legacy sa mga tao ay yung maalaala kang merong mabuti kang nagawa. May mabuti kang nasabi. Sa pagkasabi nga sa English, you will only live once in this life. Sa Hebrews 6, man is destined to live once and to die once. And after death, what comes? What comes? Funeral? Hindi What comes after death? Sabi sa Hebrews. Judgment. Yun ang mahalaga. Ang ating pagsisimba tuwing linggo, mga kapatid, ay paghahanda. Inihahanda natin ating mga sarili. Nakikinig tayo. Sabi nga sa Ebanghelyo, ang lahat ay mawawala. Ang kanyang salita ay hindi mawawala. Ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, maging gabay ito, maging liwanag sa ating daraanan. Tumayo po silang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya.